Magandang araw mga kaibigan, halina't ating pag-usapan ang ibang mga kilos protesta na ginagawa ngayon ng iba nating kababayan na galit at nagpupuyo sa galit laban sa administrasyon at korupsyon sa bansa. Ano sa pananaw nyo mga kaibigan? May punto ba ang sinasabi ng taong ito o gumagawa lamang ng ingay para mapansin ng taong bayan? Halina't panoorin ang buong video at mag-comment lamang para malaman natin ang bawat saloobin ng bawat mamamayan. Ubusan ng papel ang Pilipinas, kakapadalan nyo ng subpina sa akin. Kasi kahit 100 truck pa ang yatid yung subpina sa bahay ko, hindi ako mapipigilan magsalita ng mga punyetang magnanakaw ng mga politiko na yan. Di ba? May nagtanong na isang reporter doon sa tagapagsalita ng mga bobo doon sa Malacanang na si Claire Castro di bobo di tanga. Tinanong siya ng media, sabi niya, Claire Castro di bobo. Ano ang masasabi mo, sabi niya, sa nangyayari sa bansa? Sabi niya, hindi kita masasagot. Napakabisi ng Pangulo, napakaraming ginagawa ng Pangulo, napakadami niyang gustong gawin sa bansa para ito ay mapaunlad, para ito ay mapalawak. Claire, hindi mo ba nakikita na bumabagsak na ang Pilipinas dahil sa baha? O sadyang bobo ka lang, Claire Castro? Di pang baha na yung Pilipinas eh. Lubog na sa baha. Mas inuna pa yung pagpapakulong doon sa isang vlogger na nag-caption lang na headshot. Tapos yung congressman na bilyones, trilyones ang ninakaw sa bansa, hindi maipakulong ng putang inang gobyerno na ito. Nag-caption lang eh, headshot. Tapos may arrow na red, huli kaagad, walang investigasyon. Pero si Zaldico na mukhang na magnanakaw, si Martin Romualdez na mukhang na magnanakaw, hindi na ipakulong. Ilang buwan na ang lumipas itong investigasyon ng mga bobong kongresista sa House of Buaya, wala pa rin nakukulong. Natatakot silang ipatawag eh. Kasi pag pinatawag nila yung pinakamalaking buhaya, pati sila mawawala ng sahod. Eh ngayon, pinadalan pa ako ng subpina. Kuya Parky, kaya ang saya ng mga addict na black. Kala niya matatakot ako sa subpina niya. Kaya mga walang utak itong mga vlogger eh. Nagbubulag-bulagan kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Lahat tayo biktima ng korupsyon sa ating bansa. Nakita niyo yung babae dun sa luneta natin na nagsasalita? Na nakaganito ang kamay? Nangitim na ang kilikili. Kasi kahit pambili ng tawas, ninakaw ng mga kongresista. Napaisip ng bawat politiko na sa bawat pisong ninanakaw ninyo, pangarap ng bawat Pilipino ang pinapatay ninyo. Habang ang mga estudyante naglalakad sa eskwelahan, lumulusong sa baha, walang pambili ng uniform, walang pambili ng sapatos, si nanay, si tatay nagtatrabaho ng 24 hours para may pambaon ng kanilang anak, para may pambili ng school supply, para may pambayad sa school. Sa kabila ng paghihirap ng bawat mamamayang Pilipino, meron palang mga Pilipino, meron palang mga pamilya, meron palang mga politiko na nagpapakasarap at nagpapakanasa sa pera ng bawat Pilipino. Tapos sasabihin ni Jela Alonte na magnanakaw, wala akong utang na loob sa Pilipinas. Gago ka, Jela Alonte. Ang politiko at anak ng kontraktor na lumulustay at kumakain sa pera ng taong bayan. Tanga, inutil. Sasabihin mo wala kang utang na loob sa bawat Pilipino. Yang pambili mo ng napkin mo, yang pambili ng bra mo, panty mo, pera at pawis ng bawat mamayang Pilipino. Tapos sasabihin mo, wala akong utang na loob sa mga Pilipino kasi nasa political dynasty ang pamilya ko. Pinagyayabang mo pa, Jela Alonte, ang kapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo. Yang pambili mo ng napkin, hindi pera mo at hindi pera ng tatay mo. Pera at pawis ng mamamayang Pilipino. Yan si Claudine ko. Isa pa yung gago na yan. Gaga na yan.
ang lakas ng loob pumunta ng ibang bansa, naka-private jet ang mga anak ng kontraktor. Habang ang mga kabataan nagswiswimming sa baha, yung mga anak ng kontraktor nakasakay, naka-private jet nandoon sa ibang bansa. Ngayon, ahayaan ba natin na dumating ang December na ito na gamitin ng mga politiko at anak ng mga kontraktor sa selebrasyon, sa bakasyon nila, pambili ng ligaro ay pera at pawis ng bawat mamamayang Pilipino? Yung mga tao dyan, yung mga tain nyo, ilagay nyo sa silupin. Pati tain nyo, dalhin nyo na. Para makita natin mga congressman, itap natin ang mga tain natin sa kanila. Nakita ba ng mga kongresista na yan yung mga taong nakatas ng bundok? Nakita ba nila yung mga matatandang hindi mapa-hospital kasi walang pera? Nasubukan ba nilang magtanim ng palay sa bundok? Nasubukan ba nilang mag-araro at magbilad na sa araw ng 24 hours para merong mapakain? Hindi. Nasa aircon sila eh. Kaya kahit anong sigaw natin, hindi tayo maririnig. Kasi ang mga ulol na magnanakaw na congressman naka-hairpad sa mga buang. Sana pag kumain sila Saldico, Martin Romualdez, lahat ng politiko at anak ninyong mga magnanakaw kayo, mga yawa kayo, mga hampas lupa, mga insekto, mga... Sana mabilaukan kayo. Ito ang last banat ko sa mga loyalistang adik. Etong mga loyalista, utak hipon. Naghalo ang tae pati utak na hindi nila kayang paghiwalayin ang tama't mali. Pinipilit nila na magaling daw na Pangulo si BBM, pero hindi nila nakikita na lubog na ang Pilipino sa baha. BBM is the best president. Buang kang loyalista ka. Ninanakawan ka na nga pero hindi natin masisi. Bakit? Pangulo nila bangag. Natural, ang isang bangag na tao, susuportahan niya bangag din na Pangulo. Ang isang lasinggero, ang hahanapin niya yan, isang lasinggero rin. Ang isang lasinggero hindi makikipagkaibigan sa isang sabungero. Ang sabungero, pag yan, nakipag-gismis sabungero din ang hahanapin niya. Ang lasinggero, ganun din. Si BBM, bangag eh. Kaya lahat ng supporter niya, bangag din.